Ano ang tinatagong lihim ng Mall of Asia o MOA? Sa mabilis na takbo ng urbanisasyon sa Pilipinas, unti-unting nagbago ang papel ng mga shopping mall. Hindi na lang sila lugar ng pamimili. Sa paglipas ng panahon, naging sentro na rin sila ng libangan, pahinga, pagkikita ng pamilya at kaibigan, at para sa marami, isang ligtas na espasyo sa gitna ng magulong lungsod. Sa kontekstong ito, iisa ang pangalan na agad pumapasok sa isip ng karamihan. SM Mall of Asia, o mas kilala bilang MOA. Hindi lang ito isang mall, isa itong icon, isang destinasyon, at para sa ilan, simbolo ng modernong pamumuhay ng Pilipino. Araw-araw daan-daang libong tao ang dumadaan sa malalawak nitong pasilyo. Taon-taon, bilyong piso ang umiikot sa loob ng kompleks. At higit sa lahat, ito ay nakatayo sa isang lugar na dati dagat, reclaimed land sa gilid ng Manila Bay. Pero paano nga ba nagsimula ang proyektong ito? Sino ang nasa likod ng ideya? At ano-ano ang mga hamon at kontrobersyang hinarap nito sa paglipas ng panahon? Ito ang kwento ng SM Mall of Asia, isang pangarap na naging landmark. Pagbuo ng isang mega project, ang ideya ng Mall of Asia ay umusbong noong kalagitnaan ng dekada 90, sa panahon kung kailan mabilis na lumalawak ang retail industry sa Pilipinas. Sa panahong iyon, pinapangarap ng SM Group na lumikha ng isang world-class shopping at entertainment destination, isang lugar na kayang makipagsabayan sa pinakamalalaking mall sa Asia at sa buong mundo. Ang SM Group na pinamumunuan noon ng negosyanteng si Henry C. Sr. ay kilala na bilang pinakamalaking retail chain sa bansa. Sa pamamagitan ng kanilang property arm na SM Prime Holdings, sinimulan ng masusing pagpaplano ng isang proyekto na hindi pa kailanman nasubukan sa Pilipinas. Isang mall na hindi lang malaki, kundi isang buong distrito ng negosyo at libangan. Pinili ang Bay City sa Pasay, isang strategic na lokasyon sa tabi ng Manila Bay. Ngunit may malaking hamon ang lugar ay bahagi ng dagat. Ibig sabihin, kailangan munang gawing lupa ang lugar bago maitayo ang mall. Dito pumasok ang reclamation, isang komplikado at sensitibong proseso. Ang proyekto ay hindi lang komersyal, kundi isa ring technical at urban development milestone. Noong 2002, opisyal na nagsimula ang reclamation at konstruksyon. Katuwang ng SM Prime ang mga lokal at international experts, mula sa engineers hanggang sa architects. Ang disenyo ng mall ay pinangunahan ng Arquitectonica, isang international architectural firm na kilala sa modern at iconic designs, habang siniguro naman ng mga lokal na profesional na ang istruktura ay akma sa klima ng Pilipinas at kayang tumagal sa natural na kalamidad. Ang layunin ay malinaw, hindi lang magtayo ng mall, kundi isang destinasyon. Isang lugar kung saan pwedeng mamili, maglibang, magnegosyo at tumanggap ng malalaking international events. Ang pagbubukas at paglawak ng impluensya noong Mayo 21, 2006, opisyal na binuksan sa publiko ang SM Mall of Asia. Ang opening day ay naging isang pambihirang eksena. Libo-libong tao ang dumagsa kasama ang mga opisyal ng gobyerno, kilalang personalidad at mga lider ng negosyo. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, halos 1 milyong bisita ang nagtungo sa MOA sa unang araw pa lamang. Isa itong malinaw na indikasyon kung gaano kalaki ang interes ng publiko. Sa panahong iyon, ang MOA ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking mall sa buong mundo. May gross floor area itong mahigit 386,000 square meters na kalaunan ay pinalawak at umabot sa humigit kumulang 600,000 square meters. Katumbas ng mahigit 100 football fields. Sa loob nito ay matatagpuan ang libu-libong retail stores, restaurants, cinemas at entertainment facilities. Mayroon itong Olympic-size ice skating rink, bowling centers, IMAX theater, exhibition halls, at malawak na open spaces tulad ng SM by the Bay. Hindi nagtagal, dinagdagan pa ito ng SMX Convention Center at MOA Arena na naging tahanan ng malalaking concerts, sports events, conventions, at international exhibitions. Dahil dito, ang MOA ay hindi na lamang mall, isa na itong entertainment at events hub ng bansa. Issue, kontrobersya at epekto sa lipunan. Sa kabila ng tagumpay nito, hindi rin nakaligtas ang Mall of Asia sa mga issue at kontrobersya. Isa sa mga madalas pag-usapan ay ang kaligtasan ng istruktura,
lalo na't ito ay nakatayo sa reclaimed land. May mga panahong kumalat sa social media ang mga haka-haka tungkol sa posibleng panganib sa pundasyon ng mall. Gayunpaman, paulit-ulit na nilinaw ng SM Prime Holdings at ng lokal na pamahalaan na ang MOA ay dumaan at patuloy na dumadaan sa mahigpit na structural assessments. Ayon sa kanila, ang mall ay idinisenyo upang matugunan ang international safety standards at regular na minomonitor upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Isa pang sensitibong usapin ay ang environmental impact ng reclamation sa Manila Bay. Maraming environmental groups at mangingisda ang nagpahayag ng pangamba sa epekto ng reclamation projects sa marine ecosystem, daloy ng tubig, at posibleng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ang MOA bilang pangunahing bahagi ng Bay City Development ay naging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa balanse ng urban development at environmental sustainability. Dito lalong nakita ang komplikadong relasyon ng pribadong sektor, gobyerno at kalikasan. Sa kabila ng mga ito, hindi maikakaila ang malaking ambag ng MOA sa ekonomiya. Libo-libong trabaho ang nalikha mula sa construction hanggang sa retail, security, hospitality at events management. Naging malaking tulong din ito sa turismo ng Pasay at Metro Manila na umaakit ng lokal at dayuhang bisita. Ang pamana ng Mall of Asia. Pagkaraan ng halos 2 dekada, malinaw na ang SM Mall of Asia ay higit pa sa isang shopping center. Isa na itong landmark, isang sentro ng kultura, at isang salamin ng ambisyon at kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng modernong infrastructure at negosyo. Para sa marami, ang MOA ay lugar ng alaala. Unang date, family outing, concert na pinanood, o simpleng lakad sa tabing dagat tuwing dapit hapon. Bagamat may mga hamon at kontrobersya, nananatili itong matatag at patuloy na umaakit ng milyon-milyong bisita taon-taon. Isa itong patunay na ang pangarap ng isang pamilya kapag sinamahan ng malinaw na plano, dedikasyon at tamang timing ay maaaring magbunga ng proyektong hindi lamang malaki sa sukat, kundi malaki rin ang epekto sa lipunan, ekonomiya at kultura. Ang SM Mall of Asia ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon. Ito ay mananatiling simbolo ng modernong Pilipinas. Isang paalala na kaya ng bansa na lumikha ng world-class developments na may pangmatagalang impluwensya sa buhay ng mga Pilipino. Bakit hindi kaaya-ayang bisitahin ang bansang ito kahit mura ang bilihin? Mag-aalangan ang sino mang bibisita sa bansang ito. Siguradong makakamura ka at garantisadong mapapamura ka rin sa dami ng mga problema at sitwasyon sa paligid. Pangwalo na ito sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo, na umaabot sa humigit kumulang 100 at 75 milyong ngayong taong 2025. Dahil sa sobrang dami ng tao ang bansang ito. Bangladesh ay tambak ng iba't ibang issue, halos katulad ng kapwa niya sa Timog Asya, gaya ng Pakistan at India. Karamihan sa mga nagtatrabaho rito ay tumatanggap lamang ng mababang sahod, humigit kumulang $100 o 6,000 piso kada buwan para sa mga mabibigat na trabaho sa mga pabrika o kalye. Madali silang mawawala sa trabaho dahil sobrang dami ng nakapila sa kanilang pwesto. Ang sitwasyon sa kalsada ay hindi rin nakakatulong. Walang tigil ang busina, ang ingay ng tao at gulo ng trapiko ay halos hindi mo na mapapansin. At bawat motorista ay parang naguunahan sa kalsada. Makikita rin ang mga bicycle taxi drivers o tinatawag nilang rickshaw drivers na nakikipagsabayan sa mga sasakyan. Kahit payat at mukhang walang lakas, handa silang magdala ng kahit anong karga basta kumita lang. Humigit kumulang 4 na milyon ang umaasa sa ganitong trabaho na kumikita lamang ng humigit kumulang 6,000 piso kada buwan. Wala pang gastos sa gasolina, pero ubos pawis ang mga drivers sa kakapadyak at pag-ikot sa trapiko. Ang mga lansangan at palengke ay puro tensyonado, puno ng street vendors sa bawat sulok. Ang pagkain sa mga stall ay mukhang masarap sa unang tingin, ngunit kadalasan ay mausok at marumi ang kapaligiran. Ang mga gusali ay makikitang pinapatayo ng walang patid at walang katapusan ang construction projects na nagdudulot ng alikabok at polusyon. Sa mga lungsod, ang mga opisyal na holiday ay naiiba rin. Halimbawa, Biyernes at Sabado ang opisyal nilang pahinga, kaya magsisimula ang linggo sa linggo o sa Lunes, depende sa lugar.
Isa sa magaganda sa bansang ito ay ang mababang presyo ng bilihin. Sa halagang 100 piso, makakabusog ka na sa pagkain at sa 600 piso makakatuluyan ka sa maganda at maayos na hotel. Isa pang kaakit-akit na aspeto ay ang pakikitungo nila sa mga dayuhan. Kapag nakakita sila ng dayuhan, lalo na sa mga puti, interesado silang makipagkamay o magpa-picture. Subalit sa kabila ng kaakit-akit na aspeto, may humigit kumulang 5 milyon na naninirahan sa lansangan at karamihan sa mga may tirahan ay walang sariling banyo o palikuran. Ang industriya ng tela ay isa sa pinaka-prominenteng sektor ng Bangladesh. Halos lahat ng kilalang brand sa mundo ay may pabrika rito at pinagsasama-sama ang iisang material para sa iba't ibang pangalan. Ang mga manggagawa, kabilang ang menor de edad, ay pinapasahod ng napakababa, umaabot lang sa 300 piso kada araw o 5 dolyar. Ang init sa mga pabrika ay umaabot sa 40 degrees Celsius at halo-halong pawis, alikabok at amoy ang bumabalot sa buong lugar. Kahit sa oras ng trabaho, sumasaglit lamang ang mga manggagawa para magbuhos ng malamig na tubig bago bumalik sa kanilang pwesto. Ang mga amo at tagapangasiwa ng pabrika ay kilala sa pagiging istrikto. Pinagbabawalan silang mag-usap-usap at dapat nakatutok sa trabaho. Isa sa bawat 6 na tao sa lungsod ang may sakit dulot ng industriya ng tela at madalang na umaabot sa edad na 50 ang mga manggagawa. Walang malasakit sa kapaligiran at wala ring aksyon mula sa gobyerno upang maprotektahan ang kanilang mamamayan. Ang tubig sa mga ilog ay halos hindi na umaagos dahil sa tambak ng basura. Ang kontaminadong tubig ay nagdudulot ng sari-saring sakit sa balat, paghinga, at sa bituka ng mga naninirahan at nagtatrabaho sa paligid. Noong taong 2011, ang Bangladesh ay nakuha ang gintong medalya para sa pinaka-worst na kalidad ng hangin sa buong mundo at tanging Pakistan lang ang nakakuha ng silver. Mahigit sa 5,000 slum sa Dhaka ang apektado ng maruming ilog na tinitirahan ng humigit kumulang 4 na milyong katao. Sa 175 milyong na populasyon, napakakaunti lamang ang nakaka-enjoy ng marangyang pamumuhay. Ang natitirang yaman ay pinagsasamantalahan ng iilan at ang mga ordinaryong tao ay nahihirapan. May mga malilinis at kaaya-ayang lugar pero malamang dadaan ka sa gulo, ingay at polusyon. Bukod sa mabibigat na trabaho at trapiko, marami ring kabataan ang pinapayagang magtrabaho sa murang edad. Di umano kahit 7 taong gulang ay tinatanggap na sa mga pabrika basta kayang magtrabaho. Napakababa ng pasahod sa kanila at halos walang karapatan o proteksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, may positibong aspeto rin ang Bangladesh. Mura ang bilihin, may masasarap na pagkain, at may ilang lugar na kaaya-aya sa mga turista. Ang kultura at pagkukusa ng tao ay kahanga-hanga, lalo na ang pakikipagkamay, pagpicture, at hospitality sa mga dayuhan. Ngunit, sa kabuuan, kailangan mo ng lakas ng loob at tiwala sa sarili para makalibot sa bansa. Kung ikaw ay bibisita sa Bangladesh, dapat maging handa ka sa ingay, trapiko, at mabigat na sitwasyon sa kalye. Huwag mong aasahan na tahimik o maayos ang bawat lugar. Sa halip, tingnan ito bilang kakaibang karanasan kung saan makikita mo ang hirap, determination, at kultura ng mga tao sa kabila ng kahirapan. Dagdag pa rito, para sa mga turista, makakatulong kung may kaunting plano bago maglakbay. Magdala ng face mask para sa alikabok at polusyon, sapat na tubig para manatiling hydrated, at komportabling sapatos para sa mahabang lakad. Kung pupunta ka sa mga pabrika o industrial area, iwasan ang direktang kontak sa lupa o tubig para maiwasan ang sakit. Mahalaga ring maging maingat sa traffic. Palaging tumawid sa pedestrian lanes at obserbahan ang galaw ng rickshaw at bus sa kalsada. Bukod sa mga tips, huwag kalimutan ang positive na aspeto ng bansa. Maraming street food ang masarap subukan at ang pakikipag-ugnayan sa locals ay nagbibigay ng kakaibang insight sa kultura at pamumuhay ng Bangladesh. Makikita mo ang resilience ng mga tao, ang kanilang galing sa pagtatrabaho at ang simpleng kasiyahan sa kabila ng kahirapan. Sa huli, bibisita ka pa rin ba sa Bangladesh? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Salamat at God bless.